Lakers natalo ng Dallas Mavericks dito kay Klay Thompson at mga fans galit kay Rob Pelinka. Iniwan ni Isaiah Hartenstein ang New York Knicks dahil pumayag itong pipirma ng $87 million sa loob ng 3 taon dito sa OKC. Kailangan ng OKC ng isang legit at physical na big man at itong si Hartenstein ay maganda ang paglalarong ipinakita sa New York Knicks last playoffs. Grabe katindi ang inangat ng kanyang kontrata dahil sa Knicks mayroon lamang siyang $8 million per year. Ngunit ngayon ay biglang almost $30 million per year ang kanyang base salary. Ang lupet mga amigo. Si Tobias Harris naman ay iniwan na ang Philadelphia 76ers dahil pumayag na itong pipirma sa Detroit Pistons for 2-year, $52 million. Si Derek White naman ay pumirma ng contract extension sa Boston Celtics for 4-year, $125.9 million. Susubukan nilang manalo ng back-to-back championship at si White ay may malaking parte sa kanilang pagkapanalo ng kampiyonato ngayong season. Balik Clippers naman itong si Nick Batum matapos itong pumayag na pipirma ng 2-year, $9.6 million. While maganda ang paglalaro ni Nick Batum dito sa Los Angeles Clippers, nakuha naman ng Golden State Warriors ang free agent guard na si DeAnthony Melton for 1-year, $12.8 million deal. Si Melton ay nag-average last season sa Sixers ng 11.1 points, 3.7 rebounds, 3 assists, while shooting 38.6% from the field at 36% from beyond the arc. Natalo naman ng Dallas Mavericks ang Los Angeles Lakers dito kay Klay Thompson dahil nakuha ito ng Mavs for 3-year, $50 million sa isang sign and trade. Dagdag pa ni Adrian Wojnarowski, nakatanggap ng 4-year offer itong si Klay Thompson at mas maraming pera. Pero pinili niya pa rin ang Dallas Mavericks dahil sa kanyang palagay ay may chance siyang manalo ng ika-5 kampiyonato at malaking bagay din daw ang state taxes. Ayon kay Woods, inaayos pa ang mga detalye ng naturang trade kung saan ipapadala nga ng Charlotte Hornets ang kanilang 2 second round pick papunta sa Dallas Mavericks para makuha si Josh Green at ang isang pick na ito ay pwede daw mapunta sa Golden State Warriors. So isa nga itong multi-team trade mga amigo at ang naturang kontrata ni Klay ay wala daw player option. Marami na naman ang galit dito kay Rob Pelinka dahil wala daw itong kakayahan na makapagsara ng deal kahit pa tinutulungan na siya ni LeBron James at ng tatay ni Klay Thompson. Maging si Nick Wright ay naguguluhan na daw dito kay Rob Pelinka sa kawalang kakayahan nito magsara ng deal. Yung iba naman, si LeBron na naman ang binanatan na wala daw gustong makipaglaro sa kanya. Ayon tuloy kay Kendrick Perkins, willing siyang itaya ang kanyang kaliwang malaking daliri sa paa na hindi na si LeBron magpapababa pa ng kontrata para sa kapakanan ng Lakers matapos nga ang naturang pangyayari. Ginagawa sana daw ito ni LeBron dahil gusto niya pang manalo ng kampiyonato at mag-succeed etong si JJ Redick. Halos magkaroon ng $16 million per year salary itong si Klay Thompson pero pinakawalan pa rin siya ng Golden State Warriors. Dahil out na si Klay ay nag-shift ng target ang Los Angeles Lakers at ayon sa report ni Chris Haynes, mayroong pag-uusap sa pagitan ng Lakers at ng agent ni DeMar DeRozan. Dagdag pa ni Haynes, para makuha ng Lakers si DeMar DeRozan ay pwedeng kailangan nilang gumawa ng isang sign and trade o kaya naman magtanggal ng mga players para magkaroon ng cap flexibility at mapaperma nga itong si DeMar DeRozan. Ano ang masasabi niyo mga amigo? Sino nga ang dapat i-target o kunin ng Los Angeles Lakers para masiguradong mananalo sila ng kampiyonato ngayong darating na season?